Good morning. Purihin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat dinala niya tayo dito na may saya at may kalakasan. Ngayon po ay Youth Sunday ayon po sa ating calendar of activities. Pero hindi po ibig sabihin ang mensahe natin ay para sa youth lang, kundi ito'y para sa lahat. Buksan po natin ang Ecclesiastes chapter 12. Babasahin ko po ang 1 to 14. Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 14. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ang makapal at madilim na ulap. 3. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang tinig ng awitan. Binabasa ko po ang Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Verse 5. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mo umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagas o malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang itong ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigyan nito. Sinabi ng mangaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mangaral ay tinuro niya sa mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubukong ito'y totoo. Verse 10, pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat kayo sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga salitang ito na bagamat ito ay napakatagal nang isinulat, Panginoon. Niniwala kami na ito ay angkop maging sa aming modernong panahon. Salamat po na ito ay nagbibigay sa amin ng magandang paalaala, aral at gabay. Pagpalain niyo po ang aming pagsasalo-salo sa iyong salita ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ilang kaya ang may dalang Bible at nakisunod sa aking pagbasa? Naranasan na po ba ninyong makalimot? Meron po akong isang nakausap, siya ay medyo kaibigan ko rin, sa aming kwentuhan. Sabi niya, malayo na ang aking nalakbay at narating. Nalimutan ko yung susi. Sabi niya, yun ang isa sa hindi niya malilimutan na naging mahirap sa kanya sapagkat ang layo na eh. Nagbiyahe, nakasakay sa bus, tapos nalimutan niya yung susi. Kailangan yun eh. Napakahalaga. Importante yon.
So, kailangan niyang bumalik, gumugol ng panahon at efforts. So, napakahirap pag meron kang nalimutan. Minsan, hindi lang nagkakaroon ka ng problema, minsan may magagalit pa sa iyo kasi nalimutan mo. Ang atin, sa spiritual na buhay, may isang bagay po na hindi natin dapat kalimutan. Ang ating topic, remembering God. Yan po ang ating paksa. At maraming nagsasabi na hindi naman nila nalilimutan ng Diyos. Tingnan natin. Ang unang tanong, when to remember God? Kailan nga ba? Okay, number 1, not when you get old. Yung iba, inaalala lamang ang Diyos kapag matanda na. Pag matanda na at saka nila naalala ang Diyos. Ang sabi ni Haring Solomon, honor Him in your youth before you grow old. Okay. Remember God. Una, sa New International Version, verse 1 pa rin, before the days of trouble come. Alalahanin mo ang Diyos bago ang panahon ng kaguluhan. Kasi pagka matanda na, pag may edad na, ang dami ng complaint sa buhay. Minsan, magagalitin, hindi naman lahat, ano? Pero pagka Christian na filled with the Holy Spirit, kahit may edad na yan, masaya yan. Pero, generally speaking, kasabihan yung pagka tumatanda, marami ng mga problema, marami ng alalahanin, minsan may mga kalungkutan sa buhay, before the days of trouble. Alalahanin mo ang Diyos before the days of trouble because trouble will come whether you like it or not. Sa New Living Translation, before you grow old and say, life isn't pleasant anymore. Kasi pagka may edad na, hindi mo na madaling isama sa mga party, sa mga lakaran. Kulang na yan sa socialization. Hindi na matamis ang mabuhay para sa kanya. Ako'y may mga pagkakataon ding na isama ni Doc sa kanyang yung pasyente na nasa labas, dumalaw kami sa bahay. Sabi ko, mahirap. Nakahiga na lang at hinatira ng pagkain at pati yung mga personal na kailangan ay naroon din. Before you grow old and say, life isn't pleasant anymore. Di na matamis ang mabuhay. Kulubot na, etc. So remember God before the days of trouble come, and before you grow old and say, life isn't pleasant anymore. Okay, tingnan natin. Kasi, ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 3 to 5, sa ang salita ng Diyos, verse 3, darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig. Di ba, minsan, yung mga, lalo iba, yung mga nagluluto, yung mga, kahit hindi nagluluto, pagka may edad na, ganyan-ganyan na yung kamay. At manghihina ang iyong mga tuhod. O, tanungin niyo yung mga matatanda rito. Ang mga tuhod, medyo, ako nagkakaroon ng changes din talaga. Kaya ako hindi ko sinisipa ito, lalagyan ng offering ito. Lumakas yung tuhod eh. So, umihina ang tuhod talaga. Ako, madali ako mabuwal eh. Minsan, actually, nasa bus ako, biglang huminto, standing ako. Bagsak ako, nasa unahan ako. Tsaka, yung mabigat, dati, kayang-kaya ko yung isang sakong palay. Ngayon, hindi na. Kahit yung maliit na bagay, ang pakiramdam ko, mabigat. At saka, pag may edad na, wala na sa'yo yung anyong parang athlete, yung manlalaro. Yung lolo ko no, nakaganyan, ganyan, tapos niya tungkod. Iba na talaga eh. Iba na.
Darating ang araw na manghihinang yung mga bisig at manghihinang yung mga tuhod. Kahit sabihin mong nag-gym ka pa ngayon at ako nga may uncle Nung araw, ganda-ganda ng katawan niya kasi nagbabarbell siya. Ngayon, wala. Tinamaan ng diabetes. Wala na. Palagi ko, nakahiga na lang yon. Hindi ka na makangunguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin. Yung kapatid ko, yung panganay, hindi siya makakain mabuti kasi nalaglag yung kinakain niya dahil madalang ang ngipin, hindi magtama. Dito bungi, dito hindi. Dito bungi, dito hindi. Hindi magtama yung kanyang ngipin. Kaya, hindi ka na makakanguyang mabuti. Darating ang araw yan. Huwag mong sabihin hindi. Time will come. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil ilan na lang iyong ngipin. At, lalabo ng iyong paningin. Marami dito nagsasalamin na Ako nga talaga. Nakakabasa rin ako kahit walang salamin, pero mahirap at hindi magtatagal. Yung iba, kailangan gamitan pa ng magnifying glass. Di lang lalabo ng iyong paningin. Darating ang araw na yan. You must be prepared for that. At, ang tenga mo'y hindi na halos makarinig. Sasabihin Lolo, kumain ka na ba? Ano ka mo? Di ganyan. Yun, minsan natatawa tayo sa mga ganun, pero darating araw, you will be like that. Tapos, ano nga? Pakiulit mo nga. Ano? Lolo! Hindi pa rin talaga. Talagang, ang tenga mo hindi na halos makarinig at minsan nagiging iba ang nasasabi. Ayan. Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa. Dumating na ba sa buhay ng mga may edad dito na minsan ayaw mo na magbiyahe na nag-iisa sa Manila, gusto mo may kasama? Ako, nakakapagbiyahe pa naman ako mag-isa. Kasi wala pa naman akong 70. Pero, siyempre, time will come. Kailangan mo, may kasama talaga. Hindi ka na maaaring maglakad na mag-isa. At siyempre, kasama na dyan yung tungkod. Minsan, nung naglalakad ako dito, may humintong tricycle. Anong sabi sa akin? Nalimutan ko lang yung tawag sa akin Pakapit. Sige po, kapit. Doon sa may tapat ng bidyas. Hindi siya makalakad ng bababa ng tricycle tapos lalakad lang. Hirap siya. So, matatakot ka na umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa, puputi na ang iyong buhok. Hindi ka na halos makalakad. Yun nga uugod-ugod na. Kaya maghanda-handa kayo ng tungkod. Darating, kaya kailangan mo yan. Hindi ka na halos makalakad at lahat ng gana mo'y mawawala. Sa pagkain, even your sexual vigor, lahat ng gana mo'y mawawala. Wala na. Wala ka ng pandama, wala ng appetite. Kaya life isn't pleasant anymore. Wala na yan. At sa bandang huli, pupunta ka sa tahanang walang hanggan sa langit. Kung sa langit, pag tumanggap sa Panginoon. Paano kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, hindi sa langit? Ayan na, nako. Paghahanda ka na ng kabaong, pulinarya, karo. Kung ang dati mong kinakanta ay yung mga, ano yung mga kantang mabibilis dito? Ay sa karo, hindi na. Pabagalan na ng kanta. Hindi mo na masasabing, yung contemporary music, yung mabilis-bilis naman. Hindi na. Iba na yun. At marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kung dumadalaw ka ngayon sa patay, time will come, ikaw ang dadalawin. Ayan na, mga bisita, kung nakikita mo lang, may mga dalang corona, may nag-aabuloy, tapos nagkukwentuhan sila. Yun. Before the days of trouble, remember God. Okay, next. Remember God, not only when you get old, remember God while you are young. Ito ang edad na napakahirap alalahanin ng Diyos, yung kabataan. Alam niyo sa Europa, napakayamang bansa.
kukunti ang mga youth dyan. Halos karamihan ng mga attendance, matatanda. Kasi ang youth, mahirap talaga. Ang iba ang hilig ng youth while you are young. Pero ito'y advice ni Solomon, remember God while you are young. Pasalamat tayo sa mga youth dito na sa kabila ng kanilang kabataan, they remember God. Sa New Living Translation, verse 6, yes, remember your Creator now while you are young. Habang bata ka pa, alalahanin mo ang Diyos. Meron akong Bible study, meron akong bahay dati na pinupuntahan dito. Merong isang lalaki na hindi ako pinapansin, parang napapaso sa Bible. Balik-balik ako pero parang wala akong nakikita, parang wala akong dinadalaw. Ay, dumating ang panahon, patawag si pastor. Ayun, dinalaw ko sa ospital, tapos sa bahay. Nung dinalaw ko siya, iba na itsura niya. Siyempre, mas tumanda na siya ng kaunti, humina ang katawan. At pagdating ko ron sa kanya, sabi ko, kumusta po? Sabi niya sa akin, Pastor, uuwi na ako. Ha? Nasa bahay. Yun ang bahay nila. Tapos sabi niya, uuwi na ako. Medyo nauunawaan kong parang hindi. Pero at least gets ko na yon. Tapos sinabi niya, mamamatay na ako. Mas nilinaw niya. Nung malakas siya, wala ngayon, nagkasakit. Mamamatay na ako. Alam po ba ninyo kung saan kayo pupunta? Tinanong ko siya, hindi. Gusto po ba ninyo, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakatiyak na sa langit pupunta? Tumango siya, ay, sa wakas naalala niya ang Diyos. Naalala niya ang Diyos. Pumayag siya na i-share ko ang gospel at na-share ko ang gospel. At tinanong ko siya, tumanggap siya sa Panginoon, tinanong ko, saan po kayo pupunta pag namatay kayo? Sa langit. Tsak po nyo sa langit kayo pupunta? Sigurado niya. Pero, wala na. Ilang araw lang nakalipas, tigok na, patay na. Wala na siyang yung time to serve the Lord na mahaba-haba. At palagi ko, hindi na nga siya nakabangon Remember the Lord while you are young. Yes, remember your Creator now while you are young. Make your strength available to God while it is still yours. Di naman sa'yo yan Time will come, babawiin yan. Make your strength available to God while it is still yours. The number 3, remember God before you die. Yan na nga, before you die. Ginamit ni Solomon ang mga allegorical. Pero, ang sabi rito, sa verse 6 and 7, bago mapatid ang pilak na kadena at mabasag ang gintong lampara, bago mawasak ang timba sa balon o ang gulong sa gilingan, bago bumalik ang alikabok sa pinagmulang lupa at ang hininga naman sa Diyos na nagkaloob niyon, ang Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Diyan ko kinuha yan. The same din naman. Pero nandiyan kasi yung mga salitang bago na, bagamat sa iba'y naroon. Pero yan, bago mapatid ang pilak na kadena, bago mawasak ang timba, bago bumalik ang lupa. Yung bago mapatid ang pilak na kadena at mabasag ang gintong lampara, bago mawasak ang timba sa balon o ng gulong sa lilingan, niliwanag sa huli, bago bumalik ang alikabok sa pinagmulang lupa, before you die. Ang pilak na kadena at ang gintong lampara symbolize how fragile life is. Ano ibig sabihin ng fragile? Marupok. Delikado. Kaya nga merong mga box na nakalagay, handle with care. Marupok. Delikado. Babasagin. Delikado talaga, mahina. Di ba? Ganyan ang buhay.
Marupok, delikado, babasagin. Yung isang taga Camarines Norte na bagsakan ng puno ng nyug yung kanyang binti, balik. Yung isang naglilingkod doon sa Albay, natusok ng tako, natetano, patay. Merong na dengue, patay. Life, how fragile life is. Merong nakikipagkwento sa kanyang anak, ang sigla-sigla, mamaya, yun, inatake na, patay. Napaka-delikado. Yung skin, ha? Napaka-delikado niyan. Kaya nga mayroong mga skin disease. Napaka-fragile ng buhay. Kaya nga may mga na-aksidente, nagmumotor, nababalian. Yung iba, nababasag ang bungo. Fragile. Yun, ang pilak na kadena at ang gintong lampara symbolize how fragile life is. Next. Why you need to remember God? Tinalakay ko when to remember God. When? When to remember God. Mahirap ang nakakalimot. Susi pa lang yung sinabi ko kanina, hirap na yung kaibigan ko, susi pa lang yon. I-compare mo nga ang susi sa God. Okay, number 2. Why you need to remember God? Number 1, for God shall bring every work, including secrets of men, into judgment. Verse 14 sa NIV, pero sa ang salita ng Diyos, ganito ang nakalagay. Dahil hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ang mahirap dito yung mga lihim nating ginawa, sinabi, inisip, patay. Doon! Yun ang problema. Yung mga lihim na ginawa, patago sa tao. Kala mo, hindi mabubuklat? Mabubuklat. Pwede ka magtago sa tao, pero sa Diyos, hindi ka makakapagtago. Dahil hatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama. Kung mabuti, may reward. Paano kung masama? Pero, kahit mabuti kung palpak ang motive, di pa rin maganda yan. Hayag man o lihim. Ayaw mong alalahanin ng Diyos, siya ang hahatol sa iyo. Siya ang hahatol sa iyo. Then number 2, for you to be truly happy in this life, kailangan alalahanin mo ang Diyos para ikaw ay maging isang tunay na maligaya sa buhay na ito. Who can be truly happy without remembering God? Pwede ka bang maging maligaya na hindi mo alalahanin ng Diyos? Subukan natin. Tingnan natin si Solomon. Solomon experiences wealth. Naku, kung sa kayamanan, ang pilak, parang bato na lang sa karsada. Ang ginto, tone-tonelada. Wala na sigurong pinakamayamang tao na nabuhay sa lupa. Iyanay mo na yung mga mayayaman ngayon. Kahit siguro 10 Manny Pacquiao o kahit ano pa, mga 20 Henry C. Walang bat-bat yan kay Haring Solomon. Solomon experiences wealth, power. Siguro maligaya na. Mayaman, may kapangyarihan. Honor, may karangalan. Fame, yung kasikatan. And sensual pleasure, 1,000 ang asawa. Wine. Yung mga masasarap na alak, wine. Women and food, all in great abundance. All in great abundance. Basahin niyo ang 1 King chapter 4. Yet, he said, everything is meaningless. Sa kabila ng lahat ng ito, lahat ay walang kabuluhan. The word meaningless occurs
37 times in Ecclesiastes. Paulit-ulit niyang sinasabi, lahat ay walang kabuluhan. Oh, di ka pa ba sangayon yan? Na you cannot be truly happy in this life apart from God. Ayaw sa Diyos dahil gustong magpakaligaya when in fact you cannot be truly happy apart from God. King Solomon counseled his readers to enjoy life in the fear of the Lord. Yun ang boundary. Yes, you can enjoy life, but in the fear of the Lord. Yun ang hangganan. Magpakasaya ka, magpakasawa ka, ang boundary, yung fear of the Lord. Pag may takot ka na sa Panginoon, that is the limitation. Then, you will be truly happy. Iyan ang ibig kong sabihin, for you to be truly happy in this life, you must remember God. Magiging maligaya ka, maraming pera, makapangyarihan, etc. No, you cannot be truly happy apart from God. Eh bakit nagpakamatay si General Reyes? Bakit lumundag si Rod Strunk mula sa second floor? Bakit nagpakamatay si Marilyn Monroe? Bakit ang asawa ng isang politician yata sa, I think, kung Ilocos or somewhere in the north, tumalon din sa hotel. Hindi ko alam kung ilang palapag. Then, may number 3 ba tayo? Okay, next. What causes people to forget the Lord? What causes people to forget the Lord? Number 1, the excitement of youth. Yung kasabikan, yung excitement ng youth. Wow, paano pa ilalarawan? The excitement of youth. Yung kasabikan ng kabataan. What they want to see in the internet, in the newspaper. What they want to hear sa radio, sa ibang mga kanta. What they want to read. What they want to have. What they want to experience. Pagtatawanan ka kung walang experience. What they want to experience. But sa bandang huli, tears, tears, tears. Yung mga excitement na yan is not totally wrong. But apart from God, that is evil. That is meaningless. Everything you must do must be meaningful. What causes people to forget the Lord? Review your mga excitement. Yung kasabikan nyo, mapusok, agresibo, hapdi, at kirot. Si kuha nyo na, si April Boyson. Teka, dito na tayo sa letter B. The pride of life. Ito pa ang naglalayo sa Diyos, the pride of life. Deuteronomy chapter 8 is a call to remember God. Pansinin natin yung 11, 14, and 19. Ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Be careful. Do not forget the Lord. Kasi malapit na sila sa promised land eh. Marapit na nga managana. Eh alam mo naman, sa panahon ng kasaganaan, bumagsak si Solomon. Yan ay mga babala sa mga taong malapit ng sumagana. Ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong susubayin ang kanyang mga utos. So ibig sabihin, you cannot separate obedience from remembering God. If you say you remember the Lord and you disobey, that's not true. Then the next verse, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang. Sino kaya ang walang kayabangan? Sino kaya ang walang kayabangan? Lahat tayo.
Siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon. Inseparable din yan, yung humility and remembering God. Kung sinasabi mo hindi ka nakalilimot sa Panginoon at mayabang ka naman, that's not true. Siguraduhin, pero yung mga may edad na, kahit papaano, natuto ng magpakababa. Nauntog na eh. Hindi ba? Yung mga may edad na, nauntog na. Marami ng pagkakamali, so medyo na-humble. Yung mga kabataan, wala pa kayong masyadong karanasan sa kabiguan, wala pa kayong masyadong mistakes, wala pa kayong masyadong kayo'y nagka-problema ng mabibigat, aggressive pa, lalo na yung mga bagong graduate, ingat kayo. Kasi talagang, hindi ko naman nila lahat, pero karaniwan sa mga bagong graduate, nakatapos ako ng kwa. Karaniwan sa baguhan, this is a temptation. Kasi siyempre, dapat magpa-record, Siguraduhin yung hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo nalipin. Be sure. Then yung next verse, ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon, if you forget the Lord, na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos, again, kung sasabihin mo hindi ka nakalilimot sa Panginoon, pero ikaw naman ay idolaters, that is not true. To remember God is to throw your idols. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong mawawasak kayo. That is certain. God is not mocked. For what a man soweth, he shall reap. Hindi po pwedeng biro-biroin ng Diyos. Minsan nagiging serious lang ang tao pagka lumilindol, bumabagyo, bumabaha. Pero ang Pilipino, kahit na ano mangyari, nakatawa pa rin eh. Hindi ko makuan. Kaya sa buong mundo, isa na ang Pilipino sa pinakamasaya. Minsan, walang kaseryosohan. Pero there is time to be serious. Siguradong mawawasa kayo. Ito, Ecclesiastes contain reflection of an old man life. Nagkaroon ng reflection si Solomon sa kanyang buhay. Nung siya ay matanda na, nagbulay-bulay siya nung matanda na. Kayong mga matatanda na, kahit ako nagbubulay-bulay din ako sa aking past, na ang purpose naman ay para makatanggap ng lesson. Hindi naman para yung negative, Ecclesiastes contain reflection upon old men, not center on God is meaningless. At last, na-realize ni Solomon sa kanyang pagdidili-dili, sa kanyang meditation, ang isang buhay pala na hindi Diyos ang sentro, walang kabuluhan. Ang isang buhay na hindi Diyos ang sentro, walang kabuluhan. Again, sa Europe pa rin. Ang problema sa Europe, it's not material. Kumbinsido kayo? Hindi problema sa Europe, let's say Switzerland, Germany, material things. Hindi problema sa Europe. Tinanong ko yung nanggaling sa Switzerland, anong problema doon? Ang sabi niya sa akin, depression. Ecclesiastes contain reflection upon old man life not centered on God is meaningless. King Solomon gave warning to his son. Anak, huwag kang padadala sa panghikayat ng mga taong makasalanan. Kaya mahirap yung barkada. Iingat tayo sa mga barkada kung sinong kasama natin, baka kung saan tayo dalhin yan. Pero huwag ka naman maging extreme na wala ka ng barkada.
Kasi ang barkada, term lang yan. Ang ibig sabihin lang ng barkada, kagrupo, kaibigan. Sa church, makipagbarkada. At pwede rin namang makibarkada sa mga unbelievers. Siguraduhin mo lang, madadala ka sa tama at tama yung kaibigan mo. So, iwasan natin, both extreme are evil. Yung sobrang barkada, masama, kasi napapabayaan ng pag-aaral. Yung wala man lang kaibigan sa school, masama rin yon. Dapat marunong tayong makisama. Pwede naman yun eh. Makisama ka. Kasi nag-aral din naman ako eh. Dumaan din naman ako sa high school eh. May mga friends ako. Medyo nadala ng konti. Pero hindi naman marami. Okay. Ecclesiastes was written in 935 BC, before Christ. Late in Solomon's life. So, isinulat ni Solomon na Ecclesiastes, matanda na siya, malapit na rin siya magraan. The purpose may have been to share his regrets. Sinishare ni Solomon ang Ecclesiastes nating pinag-aaralan, part in part. The purpose may have been to share his regrets. Yung mga regrets. Ano ba ibig sabihin ng regrets? Sense of loss. Sayang. Sayang kung hindi ko sana ginawa yon. Sayang kung sana lahat ng kayamanan ko ginamit ko para sa Panginoon. Sayang kung hindi ako nagkamali ng desisyon. Regrets. Sayang kung hindi sana ako nagkaroon ng maling purpose. Sayang, hindi ko na maibabalik ang kahapon. Kung hindi ko sana ginawa ang mga bagay na naglayo sa akin sa Panginoon, sayang. Hindi ko alam kung ang mga old sa atin, mayroong pinanghihinayangan, may regrets. Feeling of being sorry. Meron bang pagsisising nasa una? Ang alam ko lang, yung magsisi ka muna bago maligtas. Pero kasabihan yon, ang pagsisisi, laging nasa huli. Sayang kung nagpakababa lang sana ako. Sayang kung naging diplomat lamang sana ako. Sayang kung naging tactful lamang sana ako. Sayang kung hindi ko sana inaway. Sayang kung natuto lang sana ako magmahal. Sayang kung nagpasensya na lang sana ako. Sayang kung nag-ingat lang sana ako. Si Solomon ang napakaraming regret sa buhay. Hindi ko alam kung meron sa atin na may mga regrets. Sense of loss, panghihinayang. Sayang, ba't ko ba nagawa yon? Sayang, ba't ko ba naipatalo sa sugal? Sayang, bakit ko ba sinira ang katawan ko? Sayang, bakit ko ba ginanito, ganito, ganyan? Sayang. Sinishare ni Solomon yung kanyang regrets. Next. His first-hand testimony with others before he died. Kaya yung mga malalapit ng mamatay, share na nyo sa mga kabataan yung mga natutuhan nyo. At least, mamatay ka man lang na may kabuluhan. Yung kasing mga kabataan, papunta pa lang, di pa alam minsan ang daan. Yun ang mga matatanda. Sila yung makakapagturo ng tamang daan sa pamagitan ng kung saan sila nagkamali at kung saan sila nagkatama. Ang problema lang ng mga may edad minsan, yun nga, may nakalimutan sila. Kaya minsan pwedeng sabihin ng matanda, Oy, Toy, papunta ka pa lang ako, pauwi na. Hindi sabihin mo, Lola, oo nga, pero may nalimutan kayo. His first-hand testimony with others before he died, especially with youth. So, ang speaker sa Youth Sunday, actually, is an old man, King Solomon. Inisip ko, may edad na ako, mag-speaker ako sa Youth Sunday. Tama pala. The speaker is an old man, Solomon. Kaya
Hindi tamang lagi yung pagka may youth activities. Ay, ang invite natin ay yung kabataan. Di pala. Solomon was an old man. One of the best speaker sa youth. Kasi may karanasan siya. May mga pagkakamali siya. Experience is an argument in which there is no answer. Eh, naranasan niya. His personal testimony with others before he died, especially with youth, so that they would not make the same mistake. Para hindi mo na mapagdaanan yung kanyang pagkakamali. Kasi mapait yun. Yung ibang mga parents, ayoko naman yung maranasan ng anak ko, yung mga naranasan ko. To the extent na spoiled naman. Pero, so that they would not make the same mistakes. Yung pagkakamali ng mga matatanda, isang magandang aral sa mga kabataan. Hindi tayo dapat matakot na tanggapin ang ating pagkakamali at sabihin nating, anak, dito ako nagkamali. Sana hindi mo na ito maranasan. To spare future generations bitterness or living through their own experience that life is without meaning apart from God. Anak, sana hindi mo na maranasan yung mga kapaitang naranasan ko. Si-share ko sa ito. Ngayon, do you want to live a life without regrets? Read Ecclesiastes. Next, how to remember God. Number 1, remember God as your Creator. Ang sabi sa inyo, International Version, verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Hindi sinabing, remember your Lord, remember your God, remember your King. Hindi sinabi yun. Ang sabi dyan, remember your Creator. What does it mean? You are created by God, therefore He owned you. You are not the owner, steward only. How do you use everything God has given you? Ang emphasis dyan, stewardship. Nilikha ka ng Diyos. Kanino ka? Di Kanya. Kung gumawa ako ng silya, di kanino? Sa akin yun. Kung gumawa, ganun. Ang Diyos ang may gawa sa'yo, ang Diyos ang lumikha sa'yo. Therefore, you are not the owner. God own you. You are steward. You are created by God. Paano mo ginagamit ang buhay mo at ang lahat ng binigay sa iyo ng Panginoon? Which of these three? Some are only spending their lives. Sa isang banda, parang mabuti naman. Kasi naghahanap buhay, kumakain, minamahal ang pamilya, nag-enjoy naman. Ini-spend niya yung buhay niya, nag-aaral, nagtatrabaho. Some are only spending their lives. Pero hanggang doon lang. Others are wasting their lives. Nagda-drug, sinisira ang katawan. Wini-waste nila yung kanilang buhay. Laziness. Sinasayang nila ang kanilang buhay. Yung una, not really sinasayang kasi napapakinabangan din ng mga anak at pamilya. Pero hanggang doon lang, spending their lives. Yung ikalawa, others are wasting their life. Talagang sinasayang. Pati pag-aaral, sinasayang. Pinag-aaral, di nag-aaral. Sayang. A few are investing their lives. May eternal value kanilang ginagawa, yung pagsamba, pagbibigay, pagsishare, paglilingkod. May eternal value. Nag-i-invest sila. Di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 15, magpakatagtag kayo, magpakasipag kayo, hindi naman mawala ng kabuluhan ang inyong paglilingkod sa Panginoon. And then sa 1 John, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Are you belong to letter A? Hanggang doon ka lang sa mahal na mahal mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya, hanggang doon ka lang? Puro sarili. Inuuna muna ang sarili, pagkatapos na makabili na ako ng jeep, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Meron nagsabi nun, saka na siya magba-Bible study. Some are only spending their lives. Or, who among you are wasting your life? Sinasayang mo. Sinasaktan mo yung sarili. Sinisira mo yung katawan. Or, are you belong to letter C? You are investing your life for the Lord. Okay, next. Yung una, remember
God as your creator. Ikalawa, earnestly remember God. Hindi basta remember, earnestly. Tingnan natin kung may basis. Amplified version, verse 6. Binigyan ako ni Brother Wisto ng amplified version. Thank you. Earnestly remember God. Remember your Creator earnestly. Now, before the silver cord of life is snapped apart. Ano ibig sabihin ng earnest? The meaning of earnest, masikap, masipag, maalab, marubdob, matapat. O, saan ka na ngayon? Earnest ka ba? Okay, next. Remember God with fear. Ang salita ng Diyos, verse 13. Ecclesiastes chapter 12. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo, the conclusion of King Solomon. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. To fear God is not optional. Nabasa mo ng lahat. This is not unholy fear running away from God like Jonah. Si Jonah, natakot sa Diyos pero unholy, tumakas sa kalooban ng Diyos ay sumunod. This is holy fear, worshiping and obeying God. Remember God with fear. What does it mean to remember God? Ano ang ibig sabihin ng alalahanin mo ang Diyos? What does it mean to remember God? Kasi ang sabi niyo ba, di naman na niya ako nakakalimot. Pero what does it mean to remember God? Remember in the Bible implies action. Tingnan niyo sa Genesis chapter 8, nung alalahanin ng Diyos si Noah, observe the following verses. What God did when He remembered Noah. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya, pinaihip niya ang hangin. Action, verb, action word, pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Pagliligtas. Action, remember. Verse, karugto ba? Ayan. Verse 2, tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. So, ibig sabihin, nang alalahanin ng Diyos si Noe, hindi kinalimutan, gumawa ang Diyos. Kung pag sinasabi mo hindi mo nalilimutan ng Diyos, gumagawa ka. Kung sinasabi mo, remembering God is not just memory. Remembering God is not just memory. Ito maliwanag lang ito pag inalala ng Diyos si Noe, gumawa ang Diyos. Pinagpala si Noe. Ngayon kung sinasabi mong inaalaala mo ang Diyos, gumagawa ka ba? Binibless mo ba ang church? Huwag nating isihin yung salitang remember. Hindi ganun yun. Malaman ang salitang remember. Meron akong isang binigyan ng sleeper, yung kapatid ko sa Bulacan. Ang sabi niya, mabutit ang maganda ron, naalaala ko siya. So magkasama yan yung naalaala at yung may gawa. Puro alaala, walang gawa. Wala. Hindi basta-basta binabanggit yan. Di naman ako nakakalimot sa Panginoon. Tsakin mo tamang pakahulugan mo. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahintong ulan. What does it mean to remember God? To remember God is to serve God. Okay, next. Do you want to live a life without regrets? Do you want to live a kind of life filled with meaning? Then, remember God not like a medicine. Hinahanap lamang ang medicine pag sumasakit ang ulo, pag sumasakit ang likod, pag may nararamdaman na hindi maganda, nasaan ba yung gamot? Merong mga ganyan. Hinahanap lang ang Diyos in times of trouble, in times of pain.
Malapit lang sa Diyos. Pag may baha, may lindol. Palagay ko sa Zamboanga, ang daming tumawag dun sa Diyos. Sa Zamboanga. Remember God, not like as a medicine. Remember God as your Creator. Remember God earnestly. Remember God with fear. Okay, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat.